Paano kung ang dapat sana'y ligtas na pag-uwi sa ng tricycle? Nauwi sa panganib. Ang pampasaherong tricycle na ito biglang nagliyab sa gitna ng kalsada. Ang babaeng nasa likod ng trike agad na lumundag. Habang ang driver naman ng trike, wala nang nagawa. Yung time na yun, tulala na ako eh. Siyempre, ako yun eh. Ano nga kaya ang nangyari? Mahilig ba kayong maligo sa ilog lalo pag tag-init? Naku, ingat-ingat lang. At baka sa ilog ninyo may makalangoy kayong pating. Anak ka ng pating? Ang pating sighting, mabilis ding pinagkanguluhan online. Ang tanong, saan ilog naman kaya yan? At ang mas mahalagang tanong, bakit nasa ilog ang mga pating? Makikita natin talaga mga juvenile pa o baby pa itong mga pating na to. Siguro kaya nasa ilog dahil brackish water, ang pating naman ay pwede sa brackish water, lalo na pagkabata pa. Dito rin pre, sa gawin namin, 4 na huhuli. Nakakatakot na tuloy lumusong sa ilog. Hindi na lang dambuhalang mga isdang napadpad sa Pampanga ang mabilis mag-viral ngayon. Itabi ninyo, ang mga munting pating na ito naman ang usap-usapan ngayon. Mula sa dagat, naki-summer getaway na rin sila sa mga ilog ng Bulacan. Sa mga litratong ito, nakuha raw sa Kalumpit, Bulacan. Makikita ang lalaking pitpit ang nahuli niyang mga pating. Ang mangingisdang si Rex naman mula sa Hagonoy. Hindi lang isa, kundi 3 pating ang entry. Ang 3 pating na yan, pare-pareho pang baby. Yung sa photos is more likely a bull shark, no? Not juvenile. Yung nasa video, since top portion yan, at nakita siya doon sa tabang na area, yung sa more on an inland, which is more frequent na makikita ang bull shark. Yun ang tinatawag ng mga babies pa, yung pup kung tawagin nila. Yung pinanganak na doon na siya lumalaki sa mga ilog. Kamangha-mangha at kahanga-hanga. Pinusuan, sinare at kumiliti sa interes ng online universe. Pero bakit nga ba nag-viral ang mga video ito? Samahan niyo akong himayin at alamin ang mga kwento sa likod ng mga viral video at trending topic dito lang sa Ang dami mong alam, Kuya Kim! At Dapat Kayo Rin. Pampasaherong tricycle sa Pateros bigla na lang huminto. 2 beses pinadyakan, pero imbis na umandar ay bigla na lang sumiklab. Umani ng 3.3 million views ang video. Pero kumusta na kaya ang lula nitong mag-asawa na muntik ng matusta? Yung time na yun, tulala na ako eh. Pag may langaw na dadapog sa pagkain natin, matik natin itong bubugawin. Pero ibahin niyo ang food trip ng isang ito na imbis na bugawin ang langaw, ito pala ang mismong mumukbangin. Kinilaw na langaw, gusto niyo rin mamatikman? Nagulat ang mga mangingisda sa Bulacan na makalambat sila ng 3 maliliit na pating habang nangingisda sa ilog. Freshwater pating? Meron bang ganun? Mula sa dagat, naki-summer getaway na rin sila sa mga ilog ng Bulacan. Nasa 200 ang species ng shark sa bansa. Ilan sa mga kilalang uri ng pating ang whale shark o butanding, treasure shark na may malalatigong buntot, great hammerhead shark na may malamartilyong hugis ng ulo, at ang sikat na kinatatakutang great white shark. Nito lang daw Pebrero nangyari ang shark encounter ni Rex. Nangingisda sila sa ilog ng Lagyo gamit ang lambat. Pero pag-angat ng lambat, bumulaga sa kanila ang hindi inaasahang huli. Ano ba sana mga isda ang inaasahan mo mahuli doon? Yung mga ano lang po, mga hipon, alimango, ganyan. Sa konting sub po, 6 AM, bali po, kinuha po namin yung, tinry po namin kung may huli na kami. Tapos yun po, nakita namin na shark nga kami nahuli. Anong reaksyon mo? Nagulat po kami kasi po ilog lang po yun. Tapos may pating na ganun. Sa araw-araw nilang pamamalaot, bihira daw ang ganitong pagkakataon. Anong ginawa mo dun sa 3 pating? Pinawalan po namin. Hindi ko lang po alam kung nabuhay pa din yun kasi mahihina na po sila. Saka bawal po magtinda ng ganun. Very good ka dyan, Rex. Tandaan, may mga batas tayo tulad ng Wildlife Resources Conservation and Protection Act na nagpoprotekta sa mga endangered at vulnerable species laban sa exploitation, hunting at trade.
Pinagbabawal din ang shark finning o pagkuha ng palikpik ng pating sa ilalim ng Republic Act No. 8550. Malaki rin ang ginagampanang papel ng mga pating sa ating marine ecosystem dahil silang nagre-regulate ng populasyon ng ibang marine species. Kaya huwag po natin silang papatayin. Balikan natin kung paanong napunta sa ilog ang mga pating na nahuli ng mga residente sa Bulacan. Ayon kay Rex, malapit daw ang pinaghuhulihan nilang ilog sa dagat. Ang pagkakaiba ng mga bull shark, kaya nakakapasok siya doon sa freshwater is para mag-breed sila, mga anak. Babies kasi nila yan, iniiwanan nila doon sa shallow portions, so mga river, yung mababaw, para doon mag-grow. Doon kasi kukonti yung predator. Kung nag-outing ka, nagsiswimming ka ngayon sa beach, nakakita ka ng pating, ano gagawin mo? Tumakbo. Tatakbo ka! Hindi ka marunong tumakbo. Paano ka tatakbo sa beach? Ay, Pating yun eh. Pating. Lalangoy. Lalangoy. Ang dami mong alam, Kuya Kim. May dapat ba tayong ipangamba sa naturang pangyayari? Ang gagawin natin is mag-ingat. Kung meron mang sightings o meron ka nakita papalapit sa iyo, kalmado lang, lumangoy ka as normal as possible, palayo. Hindi mo natitrigger yung excitement nung tubig. Yung galaw ng tubig at maaring mag-trigger ng attack. Nakahuli ka ng pating. Usually kasi sa mga river is maliliit lang yan. Balik na lang natin. Dahil alam natin na yung mga pating ay kakaunti na rin. Biyayang matuturing ang marami at magandang huli. Pero kung minsan, ang biyaya ng tubig kailangan nating ibalik sa kalikasan para tayo rin ang makinabang. Dami mo alam, Kuya Kim. Tara. Oh, Isang lalaki, nagmukbang ng mga langaw. Kung aksidente makakain ng langaw, sobrang liit lang ang tsansa na magkasakit ka. Pero kung kakainin ito on purpose, dahil ayon sa ilang pag-aaral, sinasabing at least 65 diseases ang kayang dalhin ng mga langaw sa mga tao. Napakadelikado kumain ng langaw. Pwede kang ma-dehydrate at nakakamatay syempre yun. Bakit kaya nagmukbang ng mga langaw ang lalaki sa video? ang sarap-sarap. Nakahuli ka naman ng langaw? Hindi pa po. Hindi ka pa nakahuli ng langaw? Bubuhay mo? Pinapalo ko lang. At pinapalo mo? Gano'ng kabilis yung pagpalo mo sa langaw? 1 second. 1 second? O kunyari ito yung langaw ha, dadaan dyan. Papaluin mo. 1, 2, 3, go! Bilis! O isa pa, mas mabilis yung langaw. Yung langaw, pumunta ron. Pumunta ron. Ang bilis mo, di ba? Ang bilis ng reaction time mo. Alam ba ang langaw mas mabilis sa atin? Ang reaction time ng langaw ay 12 times na mas mabilis kaysa sa tao. Ang dami mo alam, Kuya Kim. Kinilaw nga langaw. Ang mga video sa comment section hindi makapaniwala sa food trip na ito. Grabe ka, Lods! Di ko kaya yan. Master Idol, anong klaseng kapangyarihan ang meron ka? Baka masira ang health mo, Idol. Kahit anong request ng followers mo, kinakain mo. Baka makakain ka ng may laso na insekto. Dito sa Misamis Oriental, nakilala namin ang video uploader na si Arnel na isa palang electrician. Dahil sa hirap ng buhay, naisipan niya raw na pasukin ang mundo ng content creation para sa social media. Marami na akong nasaksihan na kumita sa pag-vlog. Gusto ko naman na mag-iba ang estado ng buhay ko. Yun, may nag-request sa akin na magmukbang ka og langaw. Reklamo daw talaga ng mga kapitbahay niya ang maraming langaw sa kanilang lugar. Kaya itong naisip niyang mukbangin. Ang sarap-sarap. Gaano nga ba kalala ang langaw problem dito sa kanila? Hasol kayo, dili ka katulog kay naadaghan kay manggi kuan samot na og mga daghan kayong langaw. Sa mga bata man good, mo manggoy una gid maapektuhan parte sa daghang langaw. Kay tungod kay na sila dalang mga kagaw. Pero ang pagkain ni Arnel sa mga langaw, nakatulong ba? Dili na siya maayo kay murag iya naman gyud pong gikuan nga ina na kauno na lang niya kay para mawala. Bisan pag unsaon dili jud na siya mawala.
Napag-alaman namin na may poultry daw pala na malapit kina Arnel, kaya pinamumugaran daw ang lugar nila ng mga langaw. Kapag nakakita kayo ng ganong kadaming langaw sa isang kabahayan, usually ang unang-una kong pagsususpetsahan ay merong breeding site sa paligid ng bahay. Yan yung mga dump site, mga palengke na maraming mga naipon ng mga prutas, mga gulay na nabubulok, or ang pinakamadalas ngayon dito sa Pilipinas kapag malapit ka sa isang poultry farm. Sinubukan namin itong puntahan pero hindi kami nakapasok. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Lahat ng sakit na pwedeng makuha sa dumi ng tao, ng hayop, pwedeng mapunta rin sa iyo. So, magtatae, sasakitan siyan, magsusuka. Napakadelikado, no? Pwede kang ma-dehydrate at nakakamatay. Siyempre yun, pag na-dehydrate ka, wag na wag po tayong kakain ng langaw. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Matapos mag-viral ng video ni Arnel, may realization naman daw siya. Huwag nyo akong tularan na kumilaw ng langaw kasi masama yon. Tandaan mga kapuso, walang anumang pakulo at gimmick online ang pwedeng tumumbas sa ating mamuting kalusugan. Ang dami mong alam, Kuya Kim! Ang dami mong alam, Kuya Kim! Yay! Paano kung ang dapat sana'y ligtas na pag-uwi sa ng tricycle, nauwi sa panganib? Ang pampasaherong tricycle na ito biglang nagliyab sa gitna ng kalsada. Ang babaeng nasa likod ng trike agad na lumundag. Habang ang driver naman ng trike, wala nang nagawa. Yung time na yun, tulala na ako eh. Siyempre, apoy yun eh. Ano nga kaya ang nangyari? In 1 second, nagliyab ka agad, ano? Pero makita mo naman talagang sinisave niya yung tricycle niya dahil yan ang kabuhayan ng pamilya niya. Ang CCTV video ng pagkasunog ng tricycle ay kuha sa Pateros. Sa video, makikitang biglang huminto ang trike sa kalsada. Sakay pa nito ang isang babae sa likuran. Nang huminto, sunod-sunod na pumadyak ang driver para paganahin muli ang motor. Pero matapos ang ilang padyak, laking gulat nila nang biglang nag-apoy ang makina ng tricycle. Agad na tumalo ng babae sa likuran pababa ng trike, ganun din ang driver nito. Ang ibang mga tao kasama ng saktong kakarating lang na nagde-deliver ng tubig, agad na sumaklolo sa pag-apula ng apoy. Pero patuloy pa rin ang pagliliyab ng tricycle. Matapos ang ilang minuto, napula rin ang apoy matapos gamitan ng fire extinguisher. Ang video ito ay nakaigib na ng 3.3 million views. Nahanap namin ang driver ng nasunog na tricycle na si Edgar. Kasama pala niya ng oras na yun ang asawa niya na nakaangkas sa likuran. Nung araw pa lang yun, ipinaayos pa raw ni Edgar ang motor niya sa mekaniko dahil napansin niyang tumatagas ang gas. Ang ginawa ko, inakay ko hanggang sa Almeida, hanggang sa Pagawaan. Tapos pagdating doon, pinagawa ko na. Tapos sabi ng magagawa, okay na daw. Nabiyaya ko hanggang 6 to 7. Sumama si Mrs. Tapos paggas kami. Matapos kargahan ng gasolina, napatakbo pa raw niya ang trike. Pero matapos maihatid, ang sumunod na pasahero, may naamoy silang gas. Tapos pagpaandar ko ulit, may amoy ulit. Sabi ni Mrs. may amoy. Tinignan ko ulit sa pagkaborador, sa gas, nag-overflow eh. Nagas nga. Doon na sila nagdesisyon na gumarahin na. Yung na kami, pauwi na kami. Tapos bilang huminto sa kanto ng Martires, pagtirik niya, tapos pinadyakan ko nung pangatong padyak. Sumiglab, yun na, yun nag-umpisa. Yung time na yun, tulala na ako eh. Siyempre, apoy yun eh. Wala akong pag-asa. Iisip ko sa isip ko, wala na akong tricycle. Ang hinala nila, ang pagliliyab ng tricycle ay dahil may sira pa rin sa karburador, kaya naglalabas ng gasolina. Ang apoy mabilis kumalat. Kaya nitong dumoble in size every 30 seconds. Gumamit ng fire extinguisher ang tao sa viral video. Alam niyo ba nag-expire din ang fire extinguisher?
Sa comment section, pinuri ng netizens ang dalawang lalaking nagde-deliver ng tubig na tumulong. Deserve na nag-deliver ng mineral, maraming customer kasi nakatulong sila. Grabe, napaka-timing ng deliver ng tubig. Salute sa inyo, mga sir. Salute sa nagde-deliver ng tubig, plus 10 kayo sa langit. Ang water delivery boy na tumulong kina Edgar ay si Clyde, na noon ay kasama pa ang kanyang pinsan. Nasa isip ko nung time na yun, talagang gusto kong tulungan siya para hindi na kumalat yung apoy at hindi na sumabog yung tricycle niya eh. Kasi kung hindi ko gagawin yun, mas maraming madadamay. Laking pasasalamat pa rin daw ni Edgar kay Clyde. Noong mga oras na yon, nakaubos daw ng 4 na container ng tubig sina Clyde. Dumating din ang ilang tao na may dalang timba ng tubig. Kung maraming tubig na ang naibuhos, bakit kaya patuloy pa rin nagliliyab ang apoy? Ayon sa Bureau of Fire Protection, Pateros, May misconception po tayo pagdating sa pag-apula ng apoy, lalo na pag ito ay involves Class B of fires, which is gasoline, kerosene, oils, and the likes. Kasi po ito po ay mas less denser than water. So ibig sabihin, kapag po ito ay nabasa ng tubig, ito po ay iibabaw sa tubig. ipinakita pa nila kung anong pwedeng mangyari kapag ang apoy na galing sa gasolina ay binuhusan ng tubig. Pag po ito ay binuhusan natin ng tubig, ito po ay mas lalong kakalat pa. Para maapula ang apoy na nagmula sa gasolina, pinakita nila ang ilang paraan para apulahin ang sunog na mula rito. Unang-una po, mas maganda, meron po tayong foam type na fire extinguisher. Ang foam type po ay may naglalaman po ng aqueous film forming foam. Ito po yung nagbubuo ng foam para po mablanket at ma-eliminate po ang oxygen. Kung hindi po available ang fire extinguisher, kung ang involved po ay gasolina, pwede po tayong gumamit ng buhangin. Pwede rin po tayong gumamit ng basang tela para po i-cover po natin yung nasusunog na bagay. Ngayon, bumabiyahin na ulit si Edgar, wala rin daw major damage sa kanyang tricycle. Sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-isa. Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin. May mga kwento ba kayong viral worthy? Just follow our Facebook page. Dami mong alam, Kuya Kim, at ishare nyo doon ang inyong video. Anong malay nyo? Next week, kayo naman ang isasalang at pag-uusapan. Hanggang sa muli, sama-sama nating alamin ang mga kwento at aral sa likod ng mga video nag-viral dito lang sa Dami mong alam, Kuya Kim! At dapat, kayo rin.